Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidni ilma. Ang lahat ng papuri at pasasalamat at pagbabalik loob ay sadyang naukol lamang sa ating dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang Diyos na lumikha sa lahat, na siya lamang ang karapat-dapat na sambahin, wala nang iba pa. Bilang pagtanaw ng utang na loob natin sa ating dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Panginoong Allah, ang kataas-taasan, ang pinakadakila. At nawa ang habag at kapayapaan ng Panginoong Allah, ng dakilang tagapaglikha, ay mapasa kanyang mga propeta, kabilang ng huling propeta na si Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah. At assalamu manitaba al-huda, nawa ang kapayapaan, ang pagpapala, ang gabay ay mapasa inyo mga mahal na magulang. Kami po ay nagsasalita dito, hindi po hangad na hingian kayo ng pera. Kami po ay nagsasalita na wala pong donasyon. Bagkos ang hangad namin ay magbahagi lamang ng kaalaman sa inyo, at meron po tayong mga libreng babasahin dito na ating pinamimigay. Ito po ay libre, walang bayad. Pwede kayong kumuha dito at magbasa-basa, at kung meron po kayong mga katanungan, meron kayong mga nais lilinawin patungkol sa Islam, maging sa Kristyanismo o Christianity, ay maaari po kayong magtanong sa atin, at tayo po ay magbibigay sa inyo ng konting regalo, 100 pesos sa bawat magtatanong. So kahit anong klaseng tanong po ay welcome po na magtanong, at atin pong sasagutin sa abot na ating makakaya. So kami pala ay mga Muslim na taga dito din sa ating barangay, sa Silangan, na nagpapalaganap ng Islam, at meron po tayong mosque or simbahan or masjid dito sa Villa Anita. Tayo po ay isa po tayong balik Islam. Ibig sabihin ng balik Islam ay isa rin pong dating Kristiyano na nag-Muslim. At bilang isang Muslim na ginabayan ng dakilang lumikha, ang Panginoong Allah, ang hangad natin sa bawat isa ay kaligtasan. Gusto natin ng paraiso. Yun ang ating goal. Yan ang ating minimithi sa kabilang buhay, ang paraiso. Nawa makapasok tayo doon sa kaharian ng dakilang tagapaglikha. Kaya kung may tanong, maaari pong magtanong sa atin at magbibigay tayo ng 100. At meron tayong libreng babasahin dito, mga magulang. So ako pala si Brother Abdul Qadir, ang aking pangalan dati bilang Kristiyano ay Renato. At tayo po ay isa sa tinatawag na misyonaryo o nagpapalaganap ng Islam dito po sa ating bansang Pilipinas. Dahil kami po ay pumupunta sa ibang mga lugar, sa Visayas, dito sa Luzon, at lalong-lalo sa ating probinsyang Rizal, para magpahayag ng Islam. So ang aking ibabahagi sa inyo, mga mahal na kababayan, ay ang patungkol sa paniniwala naming mga Muslim. Na kaming mga Muslim ay may paniniwala. Katulad din sa Kristyanismo na tayo po'y tinuturuan ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. So kaming mga Muslim, bilang tagasunod sa reliyong Islam, kami rin po ay tinuturuan ng pananampalatayang Islam na maniniwala sa mga bagay-bagay. Kaya ang ating ibabahagi sa inyo, mga magulang, ay ang tinatawag na Arkanul Iman As-Sittah, o ang haligi o 6 ng haligi ng pananampalataya. O ito ay tinatawag din na 6 na paniniwala naming mga Muslim. So kaming mga Muslim ay meron kaming 6 na paniniwala, na kung saan sinabi ng mahal na propeta Muhammad, ang pinakahuling propeta sallallahu alaihi wasallam, na kanyang sinabi, Arkanul Iman As-Sittah, ang haligi ng pananampalataya ay 6,
Una, an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, an tu'mina bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Sinabi ng huling propeta na si Muhammad, mapasa kanya ang pagpapala at kapayapaan ng Allah, na ang kaming mga Muslim ay may 6 na haligi ng pananampalataya or 6 na paniniwala. At nauna na nga dito ang paniniwala sa nag-iisang Diyos, nag-iisang Panginoon na tagapaglikha sa ating lahat. Pangalawang paniniwala namin, paniniwala sa mga anghel. Paniniwala sa mga anghel. Pangatlo, ang paniniwala sa mga kapahayagan. Ang paniniwala sa kapahayagan na ibinaba mula sa kalangitan, mula sa nag-iisang Diyos, tungo sa mga piniling mga propeta at sugo. Pang-apat naming paniniwala ng mga Muslim ay ang paniniwala sa lahat ng mga propeta. Na ang lahat ng mga propeta magmula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moises, kay Hesukristo, kay Muhammad, lahat yan, silang lahat ay aming pinaniniwalaan bilang mga propeta na isinugo ng dakilang tagapaglikha. Ang aming panglimang paniniwala ay ang paniniwala sa tinatawag na araw ng paghukom, na lahat tayo sa araw ng paghukom ay bubuhayin muli at haharap tayo, huhukuman tayo ng dakilang tagapaglikha, ang dakilang hukom, ang Panginoong Allah. At yung pang-anim naming paniniwala bilang mga Muslim ay ang paniniwala sa tadhana or destiny o kapalaran na lahat tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos, ang Allah, na meron tayong kapalaran. Mabuti man ito o masama, dapat tatanggapin natin sapagkat ito ay itinakda na ng Diyos na tagapaglikha sa atin. Wala na tayong magagawa dahil nakasulat na ang ating kapalaran. So ito yung pang-anim. So tatalakayin natin ito ng maikli upang mapaliwanag natin ng mabuti sa inyo at maunawaan natin. So, ang unang paniniwala namin, Arkanul Iman, ang una ay ang paniniwala na may Diyos na tagapaglikha sa ating lahat. Paniniwala sa nag-iisang Panginoon na siyang naglalang ng lahat ng mga tao, na siyang naglikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan. Yun po ang una naming paniniwala. Lang, sir. Salamat po. Na ang nag-iisang Diyos na tagapaglikha, siya lamang ang nag-iisang Diyos na nararapat sambahin, maliban sa Kanya wala ng iba pa. Bakit? Dahil yan ang likas nating paniniwala na meron lamang iisang Diyos na tunay na hindi natin nakikita, na may nag-iisang Diyos na tunay na walang hangganan ang kapangyarihan, na nag-iisang Diyos na tunay na walang katulad, hindi nagkaroon ng anak, hindi ipinapanganak, sa Kanya'y walang katulad. Yun yung unang paniniwala namin. Kaya sa turo ng Islam, fa'lam, sinabi ng Diyos, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dapat malaman ng mga tao, makilala ng mga tao, ang nag-iisang Diyos na tunay na tagapaglikha sa lahat. Fa'lam, alamin kung sino ang tunay na Diyos na nag-iisa at walang katulad, walang katambal, iisa lamang na pagiging Panginoon na tagapaglikha, at siya ang tinatawag na Allah. So yung paniniwala sa nag-iisang Diyos, sa Panginoong Allah, na siya lamang ang nararapat sambahin at wala ng iba pa, mga magulang. Paniniwala sa nag-iisang Diyos, sa Kanyang kaisahan na walang Diyos na iba, walang Diyos maliban lamang sa Kanya, at yan ang Panginoong Allah, mga kababayan. So yung Allah na inyong naririnig, yun po ang dakilang tagapaglikha. Yun po ang tunay na Diyos na hindi po
ipinapanganak, walang magulang, walang katulad, walang kagaya. At ang Allah po mga kababayan, bilang paniniwala sa kanyang kaisahan, siya po ang nararapat na sambahin at wala na pong iba pa. Dahil si Allah po, ang nag-iisang Diyos na tunay, siya po ang naglikha ng kalangitan at naglikha ng kalupaan, lumikha sa ating lahat ng mga tao. Sinabi nga na nag-iisang Diyos sa maluwahating Quran, sabi niya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa bainahuma. Siya si Allah ang nag-iisang Diyos na tunay, na karapat-dapat sambahin, na lumikha ng kalangitan, lumikha ng kalupaan, lumikha sa lahat ng sangkatauhan, nakikita at hindi nakikita. Yan po ang tunay na Diyos na nag-iisang tunay na walang katulad. At siya po ang sinasamba naming mga Muslim, ang dakilang tagapaglikha na si Allah. At si Allah po ang nag-iisang Diyos na tunay, kanyang sinabi sa marangal na Quran, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibig sabihin mga magulang, ang tunay na Diyos na nag-iisang tunay na si Allah ay nag-iisang Diyos lamang. Hindi po marami. Isa lang po ang Diyos na tunay, ang Allah. Pangalawa, ang katangian niya ay, sinasabi niya, siya ay sandigan ng lahat. Siya po ay walang pangangailangan. Ang Allah po ay walang pangangailangan. Siya po ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Siya po ang sandigan ng lahat. Meaning, ang Diyos na tunay, walang pangangailangan. Hindi siya kumakain, hindi siya umiinom, hindi inaantok, hindi napapagod, wala siyang kailangan sa atin. Bagkus tayong mga tao ang may pangangailangan sa Kanya. Tayong nangailangan ng Kanyang mga biyaya, lalo ang paraiso sa kabilang buhay, kailangan natin yan. Yan po ang Allah. Sinabi niya, lam yalid wa lam yulad. Si Allah ang tunay na Diyos na tagapaglikha ay hindi nagkakaroon ng anak. Hindi nanganganak ang Diyos mga magulang. Yan po ang katangian ng tunay na Diyos. Walang anak. Hindi niya kailangan ng anak dahil masisira ang kanyang kaisahan. Masisira ang kadalisayan ng kanyang kaisahan kung siya'y manganganak. At siya ay wala ring magulang. Wala siyang katulad. Hindi siya tao. Hindi siya bagay. Hindi siya natin pwedeng isipin kung ano ang kanyang hitsura. Kasi wala pang nakakakita sa tunay na Diyos na tagapaglikha. Kaya dapat malaman ng mga tao na walang Diyos, walang Panginoon na karapat-dapat sambahin, liban lang po ang dakilang tagapaglikha, ang Allah. So yun po ang unang paniniwala namin, na kaming mga Muslim naniniwala na may Diyos, may tagapaglikha, at siya'y iisang Diyos lamang. Kaya po, siya po ang nararapat sambahin, wala na pong iba pa. Kaya nga ang turo ng Islam, La ilaha illallah. Walang Diyos na tunay na nararapat na sambahin, liban lamang ang iisang Diyos na tagapaglikha, ang Panginoong Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Walang Diyos na tunay. Lagyan natin ng tunay kasi maraming Diyos. Hindi po iisa ang Diyos. Marami pong Diyos. Iba-iba po ang sinasamba ng mga tao. Pero ang tunay na Diyos, iisa lang po. Iisa lang po ang hak, ang may karapatan na sa pagsamba nating mga tao. Siya po ang Allah. Kaya, maana mayaduna min dunihi huwal batil. Sino man ang sinasamba ng mga tao maliban pa kay Allah, yan po ay hindi totoong Diyos. Kasi ang tunay na Diyos, sabi ni Jesucristo, iisa lang. Di ba sinabi ni Jesus, ang makilala kanila na ikaw ang tangi na tunay na Diyos. So ayon kay Jesus, iisa lang daw ang tunay na Diyos. Siya yung manlilikha, tagapaglikha sa ating lahat, at ang kanyang pangalan ay Allah. Kaya yung Allah mga magulang, huwag niyo pong isipin na siya ay Diyos lang naming mga Muslim, bagkus si Allah, siya po ang tagapaglikha, the ultimate creator.
Siya ang naglikha sa ating lahat. Sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga tao. Ang layunin, mga magulang, bakit nilikha tayo ng Diyos, ng Allah? Upang sambahin natin siya. Illa yuwahidun. Para pag-isahin lamang ang pagsamba sa dakilang tagapaglikha sa nag-iisang Diyos. Yun yung unang paniniwala naming mga Muslim. Paniniwala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha at ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Pangalawang paniniwala namin mga magulang bilang mga Muslim, kami po'y naniniwala sa mga anghel. Likewise, ang mga Kristiyano naniniwala rin sa mga anghel. So kaming mga Muslim ay tigit, wagas, dalisay ang aming paniniwala sa mga anghel. Na tayong mga tao, na meron tayong anghel na kasakasama sa atin, anghel sa kanan na nagsusulat ng ating mabubuting gawa, anghel sa kaliwa na nagtatala ng ating masasamang gawa. Tinatawag ito na Book of Record, talaan ng ating mga gawa na isinusulat ng mga anghel ang ating mga ginawa. Mabuti man ito o masama. At sa araw ng paghuhukom, dahil naniniwala naman tayong lahat sa araw ng paghuhukom, ipapakita sa atin ng anghel ang ating mga ginagawa dito sa mundo habang nabubuhay pa tayo. Yan ang talaan ng gawa na hindi tayo makapagsinungaling, hindi tayo makapagreklamo na hindi ko ginawa yan. Hindi, dahil lahat ng ginagawa natin, mabutit masama, ay sinusulat ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang mga anghel, mga magulang, mga kaibabayan, sila po ay nilikha ng Allah, ng Diyos, na walang kalayaang sumuway. Lahat ng anghel, sumusunod lamang sila sa utos ng Diyos. Yun lang ang kanilang ginagawa. Sunod-sunuran ang mga anghel. Hindi katulad sa ating mga tao na meron tayong kalayaan. Meron tayong free will. May freedom tayo ng mga tao. Sambahin natin ang tunay na Diyos o sumamba tayo sa Diyos-Diyusan. Sumunod tayo sa Diyos, sumuway tayo sa Diyos. Yun ang kalagayan natin mga tao. May kalayaan tayong mamili. May free will tayo, kaya nga sa relihiyon, walang sapilitan sa relihiyon. Bakit? Kasi may kalayaan tayo, at ang tao, meron tayong talino, meron tayong intellect. Ang anghel, nilikha ng Diyos na si Allah mula sa liwanag. Tayong mga tao, saan tayo nilikha? Nilikha tayo mula sa alikabok, sa lupa. Nilikha tayo sa lupa. At ang mga anghel, nilikha mula sa liwanag. At ang mga anghel, mga magulang, sila ay walang kasarian. Sila ay hindi babae, ni hindi lalaki, ni hindi bata. Wala pang nakakakita sa kanila. Kaya hindi natin pwedeng ilarawan kung ano ang kasarian ng mga anghel. At ang mga anghel, hindi natin batid kung ilan ang bilang nila. Ngunit, ang mga anghel ay napakarami. May mga anghel na nakatalaga na ginawang minsahiro, si Anghel Gabriel. Yung espiritu na sinasabi ninyo mga magulang sa Kristyanismo, na Diyos espiritu daw, yung espiritu na yaon ay si Anghel Gabriel yon. Hindi yung espiritu. Si Anghel Gabriel, siya yung anghel na minsahiro, na siya ang inutusan ng Diyos na si Allah na bumaba dito sa lupa, mag-anyong tao para ipahayag ang mensahe buhat pa sa dakilang tagapaglikha sa mga piniling mga propeta katulad ni Propeta Hesukristo. Propeta Hesukristo, meron siyang ibanghilyo na kapahayagan. Ang nagdala niyan ay si Anghel Gabriel. Ustad, saway ko. Ang mga anghel, mga magulang, sila ay walang kalayaang sumuway. Sila ay sunod-sunuran na lamang kung ano ang kagustuhan ng Diyos na Allah na siyang tagapaglikha. Pangatlo naming paniniwala ng mga Muslim ay ang paniniwala sa mga kapahayagan. Na kaming mga Muslim naniniwala na ang Diyos na tagapaglikha na si Allah ay nagpadala ng mga revelasyon o mga aklat o kapahayagan na
kanyang ipinadala sa mga piniling mga propeta. Kaya si Anghel Gabriel ang nagdadala ng mga revelasyon patungo sa mga propeta. Katulad kay Propeta Abraham. Kilala natin si Propeta Abraham, di ba? Si Propeta Abraham sa kanyang kapanahunan, siya ay pinadalhan ng Scroll of Abraham. Kalatas ni Abraham. So, itong kalatas ni Abraham, ito ay galing sa dakilang tagapaglikha na si Allah na ibinaba bilang guide at manual ni Propeta Abraham. Ngunit, nasira ito dahil sinira ng mga tao na wala ang Scroll of Abraham sa kanyang original na anyo. Wala tayong magkita ngayon. Dahil dito, nasira ang Scroll of Abraham, nagpadala muli ang Diyos na tagapaglikha na si Allah ng aklat o revelasyon na tinatawag na Torah o sa Arabic, Taurat. Dito napapaloob ang 10 Commandments sa dakilang propeta na si Propeta Moises. Ang Torah o Taurat, ito ay kapahayagan mula pa sa Allah na dakilang tagapaglikha kay Propeta Moises. Dito napapaloob ang Decalogue, ang 10 kautusan. Ngunit, sinira uli ng mga tao. Wala na tayong makikita na nakasulat sa Hebreo sa lingwahe na original ni Moises sa panahon ngayon. Dahil ang lumang tipan ay puro translation. Kung anong lingwahe, Tagalog, English, pero ang original, nasira na. Wala na tayong makikita ang Hebreo ngayon na nakasulat sa original na anyo sa tinatawag na Biblia na pinagbabatayan ng mga Kristiyano. Dahil dito, nasira ang Taurat, sa panahon ni Propeta Moises, paglipas niya, pinadala muli ang tinatawag na Zabur na kapahayagan, na revelasyon na mula sa dakilang tagapaglikha na si Allah. Yung Zabur sa Arabic na sa English ay tinatawag na sa Tagalog na tinatawag yung mga awit ni David. Di ba? Mga awit ni David. Ito ay nasa lingwahe ni Propeta David o Dawud. Sa kanyang lingwahe. Pero ngayon, wala na rin tayong matatagpuan na original na mga awit na kung saan tinanggap ito na kapahayagan ni Propeta David galing sa Allah na tagapaglikha. Sumunod na aklat, kapahayagan, nagpadala muli ang Diyos na tagapaglikha na si Allah ng tinatawag na Ibanghilyo. Ibanghilyo or Gospel. Tinatawag sa Arabic na Injil. Kanino? Sa dakilang propeta na si Jesucristo na anak ni Birheng Maria. Kaya kami mga Muslim naniniwala na si Jesucristo ay nakatanggap ng kapahayagan na tinatawag na Ibanghilyo na nasa original na lingwahe ni Jesus na tinatawag na Aramaic. Ngunit sa panahon ngayon, wala na tayong makikita na Ibanghilyo ni Jesus na nanatili sa original na kanyang lingwaheng Aramaic. Dahil ang bagong tipan ngayon ay wala na sa original dahil ito ay translation na lamang sa Tagalog, sa English, sa anumang lingwahe. Ngunit ang original na kapahayagan na tinanggap ni Jesus Christ o ni Isa ay tinatawag na Injil sa wikang Arabic na sa Tagalog, Ibanghilyo ni Jesus, sa English, Gospel of Jesus. Ngunit ngayon, kung mabuklat tayo ng Biblia, atin lang makikita ang apat na canonical na Ibanghilyo ni Mateo, Ibanghilyo ni Juan, ni Marcos, at ni Lucas. Nasaan ang Ibanghilyo ni Jesus? Na original na galing pa sa Diyos na Allah na kanyang tinanggap na Aramaic. Dahil nangasira na nga ang mga aklat na ito, pinadala ang huling Final Testament, ang huling testamento ng Diyos, ang banal na Quran. Na ang Quran, mga magulang, ito ay ibinaba mula sa kalangitan, mula sa dakilang tagapaglikha, sa anghel na si Anghel Gabriel
papunta kay Propeta Muhammad, na ito ay nananatili sa lingwaheng Arabic. 147,000 years, 1,447 years na ang nakalipas, at ang Quran ay nanatili sa orihinal na aklat. Walang labis, walang kulang, ni tuldok, ni kudlit, walang pagbabawas. Pinapangalagaan ang Quran. Sa Quran, mga magulang, dito nagpapatunay na mga aklat na mga nauna pa sa Quran, katulad ng Ebanghelyo ni Jesus, ang mga aklat pa sa mga naunang propeta. At ang Quran na lamang ang nananatili sa kanyang original na anyo ngayon. So yun yung pangatlo naming paniniwala, na naniniwala kami sa lahat ng kapahayagan na galing sa Diyos, na pinadala ng Diyos na si Allah sa mga propeta. Pangapat naming paniniwala bilang mga Muslim, mga magulang, kami po ay naniniwala sa tinatawag na mga propeta. Na ang lahat ng mga propeta, lahat sila galing sa Diyos. Ang nagsugo sa mga propeta ay ang Panginoong Allah. Na ang lahat ng mga propeta, isinugo sila magmula kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Jacob, kay Moises, kay Solomon, kay David, kay Jesus Christ, kay Jesucristo na propeta, at kay Muhammad, ang pinakahuling propeta. Libre lang po. Ito po. Salamat. So, ang mga propeta sa Islam, mga magulang, aming minamahal. Wala pong pagtangi-tangi. Lahat ng propeta, ginagalang, minamahal, pinapaniwalaan naming mga Muslim. Libre lang po. Salamat. Yan po. Thank you po. So, ang mga propeta, sila ang daan, ang ilaw at katotohanan, na hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos o ng Allah maliban na tayo sumunod sa mga propeta. Yan ang purpose ng Diyos na tagapaglikha, kung bakit siya nagsugo ng mga propeta upang gabayan tayo. Kaya sinabi ng Diyos na si Allah ang tagapaglikha, "Walakad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut." Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon na tagapaglikha na si Allah at katotohanan, nagsugo ako, nagpadala ako ng mga propeta, ng mga mensahero sa bawat lugar, sa bawat nasyon, sa bawat panahon, sa magkaibang lugar at panahon, para ang mga propeta ay ipag-utos nila sa mga tao na kanilang nasasakupan, ani abudullah, nasambahin lamang ang tanging nag-iisang Diyos na tagapaglikha, na lumikha sa ating lahat, na si Allah, wajtanibut tagut, at layuan, pinapalayuan ng mga propeta sa mga tao ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ang mga propeta nananawagan na tayo ay kumikilala at sasamba lamang sa nag-iisang Diyos, sa Panginoong Allah. At lumayo tayo sa pagsamba sa mga nilikhang bagay. Katulad nating mga tao. Huwag tayong sumamba daw sa mga katulad nating nilikha. Bagkus, ang dapat sambahin, ika ng mga propeta, ay ang iisang Diyos lamang na lumikha sa ating lahat. Katulad ni Jesucristo sa panahon ni Propeta Jesus, si Propeta Jesus sa kanyang panahon ay malinaw ang kanyang pangulong katuruan. Ang pangulong katuruan ni Jesucristo, sinabi niya sa Marcos 12:29, "Makinig kayo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoong Diyos ay iisang Panginoong Diyos lamang." So yun ang mensahe ng mga propeta na kanilang itinuro. Maging si Jesucristo. Si Jesus Christ sa kanyang panahon, hindi nagturo na sambahin ang kanyang sarili. Ay, Ustad. Hindi nagsabi si Jesus na sambahin niyo ako. Bago si Jesucristo nagturo na mayroon daw iisang Diyos na tunay. At yun yung buhay na walang hanggan kapag kinikilala natin ang kanyang Diyos ni Jesus at Diyos natin, iisang Panginoon lamang.
Kaya sinabi ni Jesus, sambahin nyo ang nag-iisang Panginoon ng buong lakas, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip. So malinaw po, habang nabubuhay daw tayo, ika ni Jesus na dakilang propeta na sambahin daw natin ang nag-iisang Diyos na tunay. Ha? At atin siyang paniwalaan, sabi ni Jesus, at ako si Jesus na isinugo. So maniwala daw tayo na si Kristo ay propeta. Ang sugo ay propeta. Sila yung propeta na isinugo ng Diyos na si Allah para gabayan ang mga tao tungo sa pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikha. Kaya nga si Jesucristo, sa kanyang panahon, napakadaling intindihin ang kanyang katuruan. Payak lamang po ang turo ni Jesucristo. Ang sumamba lang tayo sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha at paniwalaan siya na siya ay isinugo bilang dakilang propeta ng dakilang tagapaglikha. So yun po, maniwala tayo sa mga propeta, mga magulang. Yun po ang mga Muslim. Mahal namin ang lahat ng propeta. Hindi lang po sa isang propeta ang kaligtasan. Lahat ng mga propeta, sila ang daan, ilaw, at katotohanan. Halimbawa sa panahon ni Propeta Noah. Si Propeta Noah, siya yung sumunod na propeta kay Adan. Ang sinumang hindi naniniwala kay Propeta Noah, nalunod. Di ba? Nalunod. Iilan lamang ang naligtas na naniniwala kay Propeta Noah. Kasi ang mga propeta, sila yung manual natin. Sila yung guide. Yan ang purpose kung bakit isinugo ang mga propeta. Para tularan, pamarisan. Kaya nga sinabi ng Diyos na si Allah, Lakad lakum Rasulullah uswatun hasanah. Nasa mga propeta ang dapat ninyong tularan, dapat pamamarisan. Hindi magbibigay sa atin ng parusa ang Diyos, ang Allah, maliban magpadala muna siya ng mga propeta. Kaya ang mga propeta, sila yung nagdala ng mensahe. Dinala nila ang mensahe na la ilaha illallah. Walang Diyos na tunay na dapat sambahin kundi si Allah, kundi ang tagapaglikha. Yan po ang mensahe ng mga propeta. Kaya nga sinabi ng Diyos na si Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sabi ng dakilang lumikha na si Allah, hindi ako magbibigay ng parusa, punishment sa mga tao, maliban na magpadala muna ako ng mga propeta. Kaya yung mga propeta, sila ang dapat tularan, mga magulang. Kung gusto natin ng kaligtasan, gusto natin ng paraiso, sumunod tayo sa mga propeta. Sumunod tayo kay Jesus, kay Moises, kay Muhammad, kay Abraham, kay Noah. Kung sino ang Diyos na sinasamba ni Jesus, kung sino ang Diyos na sinasamba ni Moises, kung sino ang Diyos na sinasamba ni Abraham, ni Noah, ni Muhammad, yun din ang sasambahin natin. Maligaw pa kaya tayo? Maliligaw pa kaya tayo? Kung sino ang Diyos ni Jesus, yun ang sambahin natin. Kaya nga sinabi ni Jesus, sino man ang duminig sa aking salita, ay duminig sa Diyos na nagsugo sa akin. So, kung ano ang katuruan ni Jesucristo patungkol sa kaligtasan, yun ang ating susundin. Huwag tayong magmamalabis. Kaming mga Muslim, hindi po kami anti-Christ. Hindi kami matatawag na Muslim kung hindi kami magmamahal kay Jesus. Ngunit ang pagmamahal po, hindi yung pagsamba sa Kanya. Ang pagmamahal kay Jesus, yung pagsunod sa Kanyang katuruan. Kung si Jesus nagpapatira pa sa lupa kung magdasal sa bundok ng Getsemani, ganun po ang ginagawa naming mga Muslim, nagpapatira pa sa lupa. Alinsunod sa katuruan ni Jesucristo, ni Moises, ni Muhammad, at ni Abraham, na silang lahat ay nagpapatira pa sa lupa kung magdarasal. Yan po ang tamang pagsamba. Hindi po yung sasayaw-sayaw tayo at kumakanta, umiindak, umiiyak. Hindi po ginawa ng mga propeta yan. Lahat sila, isa ang kanilang paraan. Nasa loob ng Biblia yan. Na si Abraham, nagpapatira pa sa lupa at nagdarasal. Moises, yumukod,
kasama si Aaron na kapatid niya, nagpatira pa sa lupa, nagdarasal. Hesus Kristo, doon sa bundok ng Gitsemane, sa Mateo 26:39, lumayo ng konti, nagpapatira pa sa lupa si Jesus. Si Muhammad, ganun din po, nagpapatira pa sa lupa. Yan po ang pagmamahal, mga magulang. Ang pagmamahal, katulad ng pagmamahal natin sa ating magulang. Ang pagmamahal sa magulang, sinusunod natin ang kanilang mga utos. Hindi po sinasamba. Sinusunod natin ang utos ng mga magulang. Utusan tayo bumili ng asin, ng suka. Sinusunod natin. Mahal natin ang ating mga magulang. Kung si Hesus Kristo ay nagturo ng pagsamba sa isang Diyos, tapos siya ang sinamba mo, libre lang, sir. Tunay na hindi mo mahal si Jesus. Bakit? Hindi ka sumunod sa Kanya. Sabi ni Jesus, sambahin lang ang isang Diyos na nagsugo sa Kanya, tapos si Jesus ang sinamba mo, hindi ka na sumunod sa Kanya. Alaikumussalam, mashallah. Sige, brother. Kaya sa Islam, sa katuruan, sinabi ni Allah ng Panginoon Diyos sa banal na Quran na si Hesus Kristo ay ganito mangaral. Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. Sabi ni Jesus Christ na sinabi ng Allah ng Diyos at katiyakan, sabi ni Jesus, katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon, inyuring Panginoon, kaya't sambahin si Allah, sabi ni Hesus Kristo, at iyan ang matuwid na landas. So, ang tuwid na landas, ayon kay Jesus, sambahin lang daw ang nag-iisang Diyos na tunay, hindi ang kanyang sarili. Ha? Ang nag-iisang Diyos na tunay, yun daw ang sasambahin, na kanyang Panginoon at ating Panginoon. Bakit? Yan ang matuwid na landas. Kaya nga, mga magulang, si Hesus Kristo, naniniwala kami na siya ang daan, ang ilaw at katotohanan. Siya ang daan, kaya kung ano ang turo ni Jesus, kung yan ang kanyang daanan na ginuhitan niya at dyan sa dumaan, dito rin tayo dadaan. Yan yung pagmamahal, hindi pagmamalabis. Ha? Ano pang turo ni Hesus Kristo na ang mga Muslim ang nagsasabuhay bilang nagmamahal ng lubos sa Kanya? Si Hesus Kristo naghuhugas ng kanyang katawan, ng kanyang mukha, ng kanyang kamay, ng kanyang paa, bago magdasal. At anong relihiyon ang nagsasabuhay, nagsasagawa nito? Ang mga Muslim lamang, mga magulang. Kaming mga Muslim, bago magdasal, bago magsala, naghuhugas ng aming mga katawan. Bilang pagsunod sa mga propeta kay Hesus Kristo. Yung pag-aayuno namin sa Ramadan, isang buwan, ito ay pagsunod din kay Jesus na siya ay nag-aayuno ng 40 days at 40 nights. Ayon sa Biblia, sa Mateo 4:2, nagutom si Jesus na uhaw, kami po ang gumagawa niyan. Yan ang tunay na pagmamahal, hindi yung pagsamba sa Kanya. Kasi wala naman siyang katuruan sa Biblia, hindi lumabas sa Kanyang bibig na inutos niya na sambahin siya. Bagkus ang utos ni Hesus Kristo, sabi niya, if you love me, follow me. Kung mahal niyo ako, sumunod kayo sa akin. So yun po, paniniwala sa mga propeta. Si Jesus po ay dakilang propeta, mga magulang. Dakilang mensahero ni Allah na dapat nating mahalin, sundin, tularan, pamarisan. Isabuhay ang kanyang katuruan. Alaikumussalam. So yun po, paniniwala sa lahat ng mga propeta. Ang mga propeta, sila ang kaligtasan kapag sumunod tayo sa kanila. Kaya sinabi ni Allah ng tunay na Diyos, وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Sino man ika ang sumunod sa mga propeta, sa mga mensahero ng Diyos, isinasabuhay ang kanilang katuruan, فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Tunay na tayong mga tao kapag sumunod sa propeta, sumunod tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa dakilang tagapaglikha. Panglima naming paniniwala bilang mga Muslim ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom, Yaumil Qiyamah.
Batid natin maging sa Kristyanismo, naniniwala din tayo sa araw ng paghuhukom. Sa Islam po, napakahigpit ang aming paniniwala sa araw ng paghuhukom. Kaya nga dito sa mundo, ang mundo hindi forever. Ang mundo pansamantala lamang. Ang tunay na forever, ang buhay na walang hangganan, doon sa araw ng paghuhukom, mga magulang. Yun ang pinaghahandaan naming mga Muslim, ang araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, anong meron doon? Araw ng bayaran. Lahat tayong mga tao, lahat tayong mamamatay, at darating ang araw ng paghuhukom. Doon tayo huhukuman, doon tayo sisingilin sa ating mga ginawa dito sa mundo, sa araw ng paghuhukom. Kaming mga Muslim naniniwala na dito sa mundo, hindi matatawag na makatarungan ang batas. Minsan ang batas dito sa mundo, nababayaran. Realidad yan. Kapag mayaman, minsan hindi napaparusahan, nababayaran ng batas. Dahil batas ng tao ang umiiral. Maraming mga makasalanan, hindi nakukulong. Sinong nakulong? Yung mga mahihirap na walang kakayanan. Ganun ang batas dito sa mundo. Realidad, hindi naman lahat, pero may ganun na babayaran ng batas. Dahil nga, batas ng tao. Pero sa araw ng paghuhukom, sa araw ng bayaran, ang batas na pinapairal doon ay makatarungan. Na doon natin makukuha ang katarungan na hindi natin nakuha dito sa mundo. At ang magbibigay ng katarungan, ang Diyos mismo na tagapaglikha na si Allah. Doon natin makakamtan ang justice. At ito ay igagawad sa atin sa araw ng paghuhukom. Kaya kaming mga Muslim, ang higit na aming pinaghahandaan ay hindi itong mundo. Kasi ang mundo, anuman ang ating napundar dito o nalikom, hindi natin ito madadala sa kabilang buhay. Ang madadala natin, mga magulang, alaikusalam, ang ating mga gawa, mabuti at masama. Yung napundar mong malaking bahay, magandang sasakyan, pamilya, mga anak, asawa, iiwanan natin lahat yan. Hindi natin madadala yan sa kamatayan. Mas higit nating paghahandaan ng araw ng paghuhukom ayon sa turo ng Islam. Dahil yun ang buhay na walang hangganan. Hindi na tayong mamamatay doon. Habang buhay tayo, dalawa ang ating tirahan sa araw ng paghuhukom. Either tayo ay sa paraiso, kapag sinamba natin ang Allah, paraiso tayo. Ngunit kung sinamba natin ang mga nilikha, katulad natin, Diyos-Diyosan, impyerno tayo. Dalawa po, hindi po libre ang paraiso. Ang paraiso, meron tayong gagawin para makapasok sa paraiso. Ang pagpasok sa paraiso, libre. Walang bayad ang paraiso. Libre magbigay ng kawang-gawa. Libreng magdasal. Libreng magawa ng kabutihan. Libre tayong magmahal sa magulang. Libre tayong sambahin ng Diyos. Ngunit ang impyerno, may bayad. Ang impyerno, may bayad. Dahil lahat ng bisyo na ginagawa ng tao, yan ay kasuklam-suklam sa Diyos, yan po ay may bayad. At yun ang daan patungong impyerno. So, yun po ang araw ng paghuhukom. Doon natin matitikman ang katarungan sa araw ng paghuhukom. At yun ang pinaghahandaan naming mga Muslim. Sabi ni Allah, wal akhiratu khairun wa abka. Ang kabilang buhay, ang araw ng paghuhukom, ay mas mainam kaysa sa mundo na ito na ating ginagalawan. Kasi sa araw ng paghuhukom, nandun yung paraiso, ang buhay na walang hangganan. At yun ang hinahangad natin na makapasok tayo doon sa kabilang buhay. Kaya gumagawa tayong mabuti, gumagawa tayo ng mga gawaing kabutihan dito sa mundo kasi gusto natin na sa araw ng paghuhukom ipagkaloob sa atin ang paraiso
ang buhay na walang hangganan. So yun ang pinaghahandaan natin mga magulang, ang araw ng paghuhukom. Kaya kaming mga Muslim, naniniwala, pinaghahandaan, at yun ang pinakamainan para sa amin, ang kabilang buhay, na ang kabilang buhay, doon natin matatamasa, doon natin masilayan ang mukha ng ating dakilang tagapaglikha. Doon sa kabilang buhay, makikita na natin ang Diyos doon, si Allah. Dito sa mundo, hindi makikita ang Diyos. Kaya, hindi pwede na lagyan mo siya ng larawan para sambahin dahil hindi po nakikita ang Diyos dito sa mundo. Doon sa kanyang paraiso, doon natin siya makikita. At ang araw ng paghukom, mga magulang, yun dapat ang pinaghahandaan natin. Hindi masamang magsikap para umasinso tayo, pero huwag nating kaligtaan ang araw ng paghukom. Kasi yun ang totoong buhay. Lahat tayo dadaan sa kamatayan. Lahat tayo magbabalik sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dapat sambahin natin. Gumawa tayo ng kabutihan. Sambahin natin ang tunay na Diyos na si Allah para makapasok tayo sa kaharian niya sa paraiso sa araw ng paghuhukom. Huwag tayong sumamba sa mga nilikhang bagay katulad natin para hindi tayo maimpyerno. Kasi ang kasalanan na walang kapatawaran, ang sumamba tayo sa mga nilikha katulad natin. Na tao man yan, anghel, sinamba mo, espiritu, kahoy, bato, sinamba mo. Yan po ang karumaldumal na kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating dakilang tagapaglikha. Hindi yan mapapatawad. Kasi yan ay pagsalungat sa unang kautusan na huwag tayong magkakaroon ng iba pang Diyos liban lamang sa dakilang tagapaglikha. Liban lamang sa nag-iisang Diyos na lumalang sa ating lahat. Pang-anim, bilang panghuli naming paniniwala mga magulang, bilang mga Muslim, kami po'y naniniwala sa tinatawag na tadhana, an tu'mina bil kadri khairihi wa syarrihi. Ang paniniwala na pang-anim namin bilang mga Muslim ay paniniwala sa destiny, kapalaran na lahat tayong mga tao ay meron tayong itinakda ng Diyos na kapalaran. Dito pa lang tayo sa sinapupunan ng ating nanay. 4 na buwan pa lang tayo. Dito sa loob ng sinapupunan ng ating nanay, meron na pong nakatakda sa atin. Nakatakda ng lahat, tapos na yan. Kaya huwag niyo pong problemahin yung paano ako mabuhay, ano ang aking hanap buhay, kailan ako mag-asawa, kailan ako makapagtrabaho. Lahat yan, itinakda na sa atin yan. Tapos na yan eh. Hahanapin na lamang natin ang biyaya sa atin ng Diyos na si Allah. Kaya yung pagtatakda sa atin, anuman ang nangyayari sa ating buhay, dapat maluwag nating tatanggapin. Huwag nating isisi sa Diyos. Kasi may mga tao, sinasabi nila, bakit yung anak ko pa? Bakit yung tatay ko pa ang kinuha mo? Marami namang taong masasama. Hindi po pwedeng ganon. Kasi hindi yan pagtanggap ng kapalaran. Kaya sa Islam, bihira kayong makakita na may Muslim na nagpapatiwakal. Kilitil ang buhay, bihira. Pero sa mga hindi Muslim, madali lang kanilang gawin ang pagkitil ng buhay. Dahil sa kawalan ng paniniwala sa tadhana, na mabuti man o masama, ito ay galing sa Diyos, galing sa Panginoong tagapaglikha. Kaya kahit ikaw ay nasunugan, namatayan ng kamag-anak, natanggal sa trabaho, walang hanap buhay, napakahirap ng buhay, tanggapin mo. Dahil ito ay itinakda na sa iyo ng Diyos, wala ka nang magagawa. Ngunit ang ating gagawin, magdasal tayo ng mataimtim, humingi tayo ng tulong palagi sa Allah, dahil maaari niyang baguhin ang tadhana sa atin. Halimbawa, tinadhana sa iyo na mamatay ka sa edad mong 50, halimbawa. Pero hinihiling mo pa, lagi kang nagdarasal na pahabain pa ang buhay mo. Nagmamakaawa ka, na nagnililukhod ka, maaring habaan pa ang buhay mo.
Pero kung hindi ka palagiang umaalala sa Allah kung anong itinakda niya, maaring hanggang dyan ka lang. Kaya nga, mga magulang, sinabi ni Propeta Muhammad, ang huling propeta, ajaban li amril mu'min, innahu kullahu lahu khair. Nakakamangha daw, sabi ni Prophet Muhammad SAW, ang buhay ng isang Muslim. Dahil lahat ng nangyayari sa buhay ng isang Muslim, lahat pawang maganda para sa kanya. Tinatanggap niya. Ha? Siya ay nagtitiis sa mga pagsubok sa buhay. Kasi ang buhay natin sa mundo, pagsubok lamang ito mga magulang. Itinakda na ng Allah ang lahat. Kaya wag na nating problemahin pa. Hanapin na lang natin ang biyaya ng Allah, ng Diyos. Wag lang tayo tatamad-tamad. Nandun yung biyaya niya, itinakda na sa atin yan. Pinagkaloob na sa atin yan. Kaya yung paniniwala sa araw ng, sa tinatawag na destiny o kapalaran, na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos, ay nagbibigay ito ng kapayapaan kapag tinanggap mo at nagtiis ka. Nagbibigay ng katiwasayan ng ating pag-iisip. Yung paniniwala sa araw ng paghuhukom. Yun po ang pang-anim naming paniniwala. Na lahat tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos na si Allah na mayroong nang nakatakdang kapalaran sa atin. Kapag tinanggap mo yan, maluwag sa iyong kalooban, ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay, tinatanggap natin yan. Kasi bakit? Naniniwala tayo sa destiny o kapalaran. Na lahat tayo, nilikha ng Diyos upang tayo ay kanyang subukan. Ha? Alladhi khalaqal mauta wal haya. Tunay na likha tayo ng Diyos na si Allah. Nilikha ang buhay. Sinilang tayo ng ating nanay hanggang sa lumaki tayo. Hanggang sa tumanda tayo. At nilikha din ang kamatayan. Nilikha din pagkatapos tayong tumanda o nagkasakit tayo, mamamatay din tayo. Ano ang purpose? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Upang susubukin ang mga tao kung sino sa kanila ang merong mabuting mga gawa. Mabuting gawain. So yun po ang anim naming paniniwala mga magulang na aming ibinahagi sa inyo bilang mga Muslim. Una, paniniwala sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah, na siya po ang nararapat sambahin at wala ng iba pa. Sundin ang kanyang kautusan, layuan ang ipinagbabawal ng Panginoong Allah. Pangalawa naming paniniwala sa lahat ng mga anghel. Ang anghel dapat paniwalaan. Pangatlo, ang paniniwala sa tinatawag na mga kasulatan, mga revelation, mga aklat galing sa Diyos na si Allah. Pang-apat, paniniwala sa mga propeta, sa mga sugo, lahat sila paniniwalaan. At pinaniniwalaan naming mga Muslim. At ang panglima, paniniwala sa araw ng paghuhukom, araw ng bayaran, araw ng singilan sa lahat ng ating ginawa dito sa mundo. At ang pang-anim, panghuli, paniniwala sa destiny, kapalaran o sa tadhana na lahat tayong mga tao ay meron tayong kapalaran, destiny na mangyayari sa ating buhay at ito ay itinakda na ng dakilang tagapaglikha na si Allah. So hanggang dito na lang po mga magulang at meron tayong libreng babasahin. Sana kumuha kayo dito. Wala namang bayad. Libre naman po. Wala namang bayad. Tagalog po ito. At kung meron po kayong tanong, kahit labas sa ating tinatalakay, welcome po kayo na magtanong sa amin. Wala pong bayad ang magtanong. Kayo pa po ay bibigyan namin ng pera ng 100 pesos. Basta kayo po ay magtanong na kahit anong klaseng tanong, tinatanggap natin mga magulang. Magtanong po kayo, wala namang mawawala sa atin. Magkakaroon pa kayo ng 100 pesos kapag magtanong kayo. Kung wala naman, kami po ay magpapaalam at humingi ng paumanhin. Kung meron po kaming nasabi sa inyo na
nasaktan namin ang inyong damdamin, patawad po, humingi kami ng paumanhin. Hindi po namin hangad na masaktan na ang damdamin ng bawat isa. Tunay po ang hangad namin ay ang kaligtasan natin sa kabilang buhay, na tayong lahat ay pagsamasamahin nawa ng Panginoong Allah sa kanyang kaharian sa paraiso at ilayo tayo sa galit niya sa impyerno. So yun po ang hangad namin. So hanggang dito na lamang. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.